Sa katahimikan ng malamig na gabi ay nagpatuloy ang kwentuhan nila Nanding at Dalia. Namamayani sa pagitan nilang dalawa ang mga bagay na tanging mga puso lamang ang nakakaintindi. Sa maikling panahon ay mas nauunawaan ni Dalia kung ano ang tunay na katauhan ni Nanding. Batid niyang hindi naman talaga ito lubos na uhaw sa pakikipaglaban. Kahit lumaking berdugo ay may malambot pa rin na bahagi sa puso na patuloy na umiiral. Habang nag-uusap sila, panay sulyap naman ng mga batang engkanto na walang tigil sa paglalaro sa ilalim ng makapal na hamuga. Lumiliwanag ang kanilang katawan na parang mga alitap-tap na nagbibigay ningning sa dilima. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagtungo na si Nanding sa lugar ng pagsasanay. Nais niyang hubugin ang sarili upang lalong maging malakas. Gusto niyang gisingin at palawakin ang kanyang kasanayan na nagpapahusay ng espiritual na kapangyarihan at kung paano siya gabayan ng ganitong gintong espada sa pakikipaglaban. Sa pagsusumikap niya at pagpupursige na malaman ng ibang kakayahan ng bagong sandata, may natuklasan siyang panibagong katangian nito, ang manipulahin ng hangin at kidlat. Umaagos sa espada ang purong enerhiya ng kalikasan. Napakahusay mo talaga, Nanding. Napakatatag ng katawan mo. Wala kang katulad. Pero hanggang kailan ka ba magsasanay? Napakalakas mo sa lagay mong yan. Siguradong wala nang sino man na makakatalo sa'yo. Saad ni Dalia na nakangiting pinagmamasdan siya sa hindi kalayuan. May dala itong kaing na naglalaman ng pagkain at tubig. Ikaw pala, Dalia. Bakit ka na pa rito? Ano kailangan mo? Nandito ako para ibigay itong dala ko. Mamaya mo na ipagpatuloy yung pagsasanay. Kumain ka muna habang mainit pang pagkain. Ako ang nagluto nito para sa'yo. Halika na rito at ako na ang maghahanda nitong dala ko. Nagpaalam ka ba sa iyong guro? Sagrado ang lugar na to. Tanging may dugong babaylan lang ang maaaring manatili rito. Maraming bantay sa paligid na puting engkanto. Pupunta ba ako rito na walang basbas ni Guro? Nung nasa kalagitnaan ka ng paglalakbay sa kabilang dimensyon, marami akong natutunan kay Guro. Kinausap niya ang mga engkanto na ako ang bago niyang tagapaglingkod. Kaya malaya akong makakatawid sa puok na to. Saka ito rin ang daan patungo sa sagradong taniman ng mga halamang gamot. Sige na, Nanding, maupo ka na rito at kumain. Agad namang nagtungo si Nanding sa kinauupuan ng dalaga, habang isa-isa nitong nilalatag ang mga pagkain sa ibabaw ng malapad na dahon. Ibinaon niya ang gintong espada sa lupa, saka naupo sa tapat ni Dalia. Habang dahan-dahan niyang nilalantakan ang mga pagkain, ay hindi naman maalis ang tingin ng dalaga. Tuwang-tuwa ito na pinagmamasdan siya sa bawat pagsubo. Ang mga mata ni Dalia ay tila nangungusap na may malalim na pagsuyo, mga sulyap na may pagkahanga at may halong pagsinta. Hanggang kailan mo ba ako tititigan ng ganyan, Dalia? Ang mabuti pa, saluhan mo kong kumain. Napakarami nitong dala mong pagkain. Tapos na akong kumain, Nanding. Para sa'yo talaga mga pagkain na yan. Sige na, magpakabusog ka upang makabawi ka ng lakas. Tsaka wala naman sigurong masama kung titignan kitang kumain. Makita lang kita nasasarapan na sa luto ko masaya na ako. Dahil maraming enerhiya ang nawala sa katawan ni Nanding, ay naubos niya ang mga pagkain. Pati ang tubig ay mabilis niyang nilagok sa tindi ng uhaw. Nagpasalamat naman siya sa dalaga bago ito umalis at muling bumalik sa pagsasanay. Pinaghahandaan niya ang nalalapit nilang pagtutuos ng dyablo. Sa puspusan niyang pagsasanay ay unti-unti siyang nasasanay sa paghawak ng mabigat na sandata. Madali lang niya itong winawasiwas sa hangin. Sa bawat pagtagpas ay lumilikha ito ng kakaibang puwersa na halos mayanig ang lupa. Umiindayog ang mga puno at nagsisilaglagan ang mga dahon dahil sa malakas na daluyong ng hangin. Nakakalikha ang gintong espada ng matulis na hangin na kayang hawiin ang makapal na ulap. Makalipas ang ilang oras ay nakaramdam siya ng panganib sa paligid. Napakaitim ng presensya nito na tila nagmula sa kadiliman.
Ilang saglit pa ay bumalahaw ang sigaw ng mga batang engkanto. Isang puting albinong nilalang ang lumapit sa kanya at nagsumbong na pinasok daw ng mga halimaw ang tugatog at malapit na ang mga ito sa lagusan. Nagawa nilang sirain ng harang na gawa sa mahika ni Makiling. Ang mabuti pa, Loroy, bumalik ka muna sa mundo ninyo. Sabihan mo ang mga piling mandirigma na protektahan ng mga batang engkanto. Hindi kasi pagkaraniwan ng mga halimaw na nakapasok dito. Sila yung mga demonyo na umahon mula sa impyerno. May kakayahan silang gapiin ng mga tulad ninyo. Masusunod, Nanding. Ipaparating ko kagad dito sa mga mandirigmang engkanto. Nang maglaho sa paningin ni Nanding ang albino, ay nagmamadali siyang nagtungo sa tarangkahan upang salubungin ang mga kalaban. Nang marating niya ang bukana ng tugatog, nadatnan niya si Makiling na handa na sa paparating na dilubyo. Hawak nito ang pana na may birtud ng tikbalang. Sa likod nito nakasabit ang malaking buho ng kawayan na puno ng palaso. Sa bawat panudla nito ay may nakahalong lason mula sa makamandag na halaman. Gayon din si Dalia, may hawak itong sibat na sa dulo ay gawa sa pinatulis na panga ng higanting baboy ramo na nagmula sa daigdig ng mga itim na engkanto na napatay noon sa mga kamay ni Makiling. Nakamasid ang dalawa sa alapaap kung saan nagkaroon ng malalaking lamat ang kalasag na likha sa hindi makitang liwanag. Mabuti nandito ka na, Nanding. Ipamalas mo ngayon sa akin ang pag-unlad ng iyong lakas. Ipalasap mo sa mga kalaban ang bago mong kakayahan gamit ang gintong espada. Nasa likod mo lang kami, Nanding. Aalalayan ka namin sa iyong pakikipaglaban. Lalaban din kami mula sa malayong distansya. Sabi ni Makiling. Hindi nyo na kailangan pang lumaban, Inang. Lumayo na lamang kayo ni Dalia. Ako nang bahalang lumupig sa kanila. Maya-maya lang paparating na ang mga mandirigmang engkanto. Gagabayan nila ang mga bata na huwag mapahamak. Ako ang dakilang babaylan, Nanding. Kaya bakit ako makikinig sa'yo? Hindi ko kailangan sundin ang mga nais mo. Kapag sinabi kong 3 tayong lalaban, yun ang masusunod. Ako ang nagsilbing tagapangalaga sa banal na bundok. Kaya mga salita ko ang kailangan mangibabaw at batas na dapat mong sundin. Humanda ka na, Nanding. Nandito na sila. Wika ni Makiling. Magtiwala ka lang, Dalia, sa pinagkaloob ko sa iyong sandata. Ituturo ko sa iyo ang dapat mong gawin. Ang sibat na yan ay nasa pangangalaga mo na. Bahagi na yan ng katauhan mo. Kaya huwag mong kalilimutan ang mga turo ko. Gamit ang mga kamay mo, mapapasunod mo ang sibat sa anumang direksyon na gustuhin mo. Ipinasa ko na sa iyo ang ilang bahagi ng kasanayan ko. Kaya magtiwala ka sa iyong sarili at kakayahan. Dagdag pa ni Makiling. Opo, Guro. Natatandaan ko po mga tinuro ninyo. Gagamitin ko ang kalamang ito sa pakikipaglaban. Gusto ko makipagsabayan kay Nanding kung papaano siya lumaban. Sagot ng dalaga. Sa pagkabutas ng harang na nagsilbing sapin sa tugatog ng banal na bundok ay nakapasok ang negatibong enerhiya mula sa kalangitan. Ang positibong aura naman mula sa sagradong lugar ay sumigaw palabas sa butas. Kaya naglaho ang dalawang elementong espiritual na nagmumula sa kalikasan sa pagitan ng tao at banal na engkanto na ginagabayan ng mga diwata. Sa pagdating ng hukbo ng mga demonyo sa banal na bundok, gumuhit sa alapaapang pagguhit ng kidlat. Mahigit 100 demonyo ang lumapag sa sagradong lupain. Nakakapangilabot ang pinagsama-sama nilang presensya. Nagdudulot ito ng malaking sigalot at nagbabadya ng madugong digmaan. Samantala, imbis na matakot si Nanding, tila mas lalo pa siyang nagkaroon ng kumpiyansa sa kanyang sarili na harapin ang kampo ng kadiliman. Naniniwala siya na sapat ang lakas niya na puksain ang mga kalaban gamit ang panibago niyang husay, gamit ang gintong espada. Wala sa bokabularyo niya ang salitang takot. Lumaki siyang birdugo at sinilang upang pumatay ng mga halimaw. Likas sa kanya ang pagiging matapang at walang inaatrasan sa laban. Marahil dalawa sa inyo ang may dugong babaylan na matagal na naming hinahanap. Dadalhin namin ang mga ulo ninyo sa aming dakilang Panginoon. Tiyak magkakaroon kami ng malaking gantimpala. Nakakatindig balahibo na wika
ng isang demonyo na nagsilbing pinuno sa hukbo. Sinong Panginoon ang tinutukoy mo? Si Santino ba? Ang hangal kong kapatid? Saad naman ni Makiling at nakahanda na ang sarili sa unang pag-atake. Nagpapatawa ka ba? Malamang ikaw na siguro ang kapatid ni Santino. Ang lalaki may hawak naman ng espada ng Berdugo, ang sugo ng mga babaylan. Mga kaawa-awang nilalang, mga walang silbi, dahil mamamatay lang din naman kayo sa aming mga kamay. Nais ko lang ipaalam sa inyo na isang kasangkapan lang namin si Santino. Isa lamang siyang babaylan na walang puwang dito sa mundo. Nag-iisa ang aming dakilang Panginoon. Walang iba kundi ang kataas-taasang si Azazel, ang pumaslang at lumipol sa lahi ng mga katulad niyong babaylan. Wika pa ng demonyo. Ang dahilan kung bakit hindi magawang paslangin ng kanilang Panginoong si Santino dahil umano sa 3 kasunduan. Natupad na ang 2 dito at ang huling kasunduan ay burahin sa mundo ang berdugong babaylan na nagtataglay ng marka ng kalahating buwan na nabanggit sa propesiya. Oras na matupad ang 3 kasunduan ay maglalaho ang kontrata na sinumpaan gamit ang dugo para mabuksan ang pinto ng impyerno. Kapag nagawa na nilang burahin sa mundo si Nanding at madala ang ulo nito kay Santino, doon nakikilos ang dyablo. Si Azazel mismo ang kikitil sa buhay ng lalaking babaylan na walang habag na ipinagkanulo noon ang buhay ng mga matatandang babaylan para lamang sa sarili nitong hangarin na maging makapangyarihan at pamunuan ang sangsinukuba. Matibay daw ang selyo ng kasunduan kaya kailangan itong matupad ang lahat ng hiling. Ang balak ni Azazel ay gawing sariling imperyo ang mundo ng mga mortala, kung saan gagawin niyang alipin ang sangkatauhan. Tila masyado kang kumpiyansa sa iyong sarili, hambog na nilalang. Sa tingin mo ba, madali niyo lang kaming matatalo? Hindi niyo ako masisindak kahit gaano pa kayo karami. Kayang-kaya ko kayong puksain kahit mag-isa lang akong lalaban. Kailanman, hindi ako nagpatinag. Huwag kayong mag-alala, dahil matapos ko kayong paslangin, isusunod ko naman ang Panginoon ninyo. Ako mismo ang kukuha sa ulo ni Santino at hindi ang sinasabi ninyong Azazel. Wika ni Nanding. Labas tangan! Masyado kang mayabang, nilalang ka. Sige, patunayan mo sa amin kung gaano kakalakas. Mga kasama, kunin ang ulo ng lalaking yan. Paslangin siya! Daliya, maging alisto ka. Ihanda mo yung sarili. Pasigaw na wika naman ni Makiling sa dalaga bago nagpakawala ng palaso na sumasalakay sa demonyo. Tumangulang si Daliya at malakas na ibinato ang sibat. Mabilis na pagkilos nito sa hangin na habang naglalagablab ang dulo ng talima. May lumalabas na bughaw na liwanag na tila nababalutan ng mahika. Ikinumpas ni Daliya ang kanyang mga kamay sa magkabilaang direksyon at sumunod naman ang sibat dito na parang may sariling buhay. Tumatago sa katawan ng demonyo ang sibat at ang palaso naman ni Makiling ay malaki ang pinsalang na idudulot sa kalaban. Naninigas ang katawan nila na pati ang sarili nilang bagwis ay hindi magawang ipagaspas. Malayuan ang estilo ni Makiling at Daliya sa pakikipaglaban. Talas ng isip at lawak ng estratehiya ang pangunahin nilang lakas. Samantalang si Nanding naman ay napapangiting hinugot ang espada. Magaling siya sa kumbate, kaya't matinding taktika ang gagamitin niya sa pakikipaglaban gamit ang pisikal at espiritual na lakas at kapangyarihan. Nagulat ang mga demonyo na makita nilang nakalikha ng malakas na aura ang gintong espada. Hindi sila makapaniwala sa likas na taglay nito na nagbigay sa kanila ng matinding kilabot. Pamilyar sa kanila ang pinagmula ng presensya. Katulad ito ng kapangyarihan ng isang arkanghela. Sa isang hampas ng espada ay tumilapon sa ere ang ulo ng mga demonyo. Ang iba naman ay nahati ang katawan. Gawa sa matulis na hangin ang sumalubong sa kanila, kaya hindi nila naiwasan ang mabilisang atake ng binatang Berdugo. Saglit na napatras ang mga kalaban. Batid nilang kaya silang mapinsala ng gintong espada sa malayong distansya. Lingid sa kaalaman nila,
Marami pang katangian na kayang gawin ang mapaminsalang sandata na lampas sa limitasyon na hindi saklaw ng kanilang isipan. Nagbigay utos ang pinuno ng hukbo na sama-sama nilang atakihin ng Berdugo mula sa himpapawid. Mula sa taas, ginamit nila ang buong lakas upang makalipad ng mas matulin. Gagamitin nila ang pagdagit sa kalaban at sa himpapawid, isasagawa ang pagpaslang. Pero ang malawak na hagupit ng espada ay masyadong peligroso sa kanila. Subalit wala silang ligtas sa kayang gawin ni Nanding. Pumaikot-ikot ang mga demonyo sa paglipad at naghahanap ng magandang pagkakataon na sumalakay. Sila'y mababang uri lamang na alagad ng prinsipe ng kadiliman. Ang mga nagbubukod tanging mandirigma na may antas ng isang general ay nananatili sa tabi ni Azazel. Umaasa ang Diablo na sapat ang lakas ng kanyang mga disipulo na pabagsakin ang Berdugo. Guro, masyado silang mabilis kumilos. Hindi ko sila masundan ng aking mga mata. Sigaw ni Dahlia kay Makiling. Basta huwag kang titigil sa ginagawa mo, Dahlia. Ipagpatuloy mo lang ang pamamanipula. Sagot naman ni Makiling. Dahlia, tiyak, itigil niyo munang ginagawa ninyong pagkilos. Hanggat maaari, lumayo kayo ng ilang metro mula sa kinatatayuan nyo. Kailangan ko nang tapusin ang labanang ito. Sabi naman ni Nanding sa dalawa. Itinaas niya ang gintong espada at taimtim na humiling sa kataas-taasan. Paulit-ulit niyang binanggit kay Bathala na gisingin ang natutulog na kalangitan. At pukawin ang mahimbing na kamalayan ng sagradong sandata. Dalisay niyang tinawag ang pangalan ng Arkanghel na siyang tunay na nagmamay-ari sa gintong espada. Sa isang iglap lang, dumagundong ang nakabibinging kulog kasabay ng pagguhit ng matalas na kidlat. Nagpakawala ang kalangitan ng napakalakas na purong enerhiya ng kuryente. Hinigop ng espada ang sangasangang kidlat at nagpakawala ito ng hindi matumbasang kapangyarihan. Ang makintab na kahil na bakal ay nagmistulang talim ng kidlat. Matapos niyang makaipon ng napakalakas na enerhiya, ay agad niyang ibinaon sa lupa ang sandata. Yumanig ang lupa at nagkaroon ng magkakahiwalay na bitak. At sa bawat bitak ay may lumalabas na liwanag na gawa sa sibat. Ang mga sibat na gawa sa kidlat ay lumipad patungong himpapawid. Tila umuulan ng matutulis na liwanag at bumabaon ang mga ito sa katawan ng demonyo. Sa isang kisap mata ay umulan ng bangkay. Ang sibat ng liwanag ay hindi nalulusaw hanggat hindi natutupok at nagiging abo ang tinatamaan nito. Ang banal na bundok ay binalot ng sigasing ng mga demonyo. Ang mga sigaw nila ay nagpapahiwatig ng nalalapit nilang kamatayan. Habang patuloy silang sumisigaw, isa-isa namang nasusunog ang kanilang katawan. Naglalagablab hanggang sa tuluyang maging abo. Sa kanilang paglisan ay kasamang naglaho ang kaluluwa nila sa daigdig. Ang kalangitan ang nagsilbing hukom upang sila'y mabura at hindi na muling mabubuhay pa. Lubos na namangha naman si Makiling sa ipinamalas ni Nanding. Hindi siya makapaniwala na higit pa sa inaasahan niya ang kayang gawin nito. Iyon ang unang pagkakataon na kinilabutan siya sa taglay na kapangyarihan ng Berdugo. Nagpapatunay lang na hindi nagkamali ang propesiya ng matatandang babaylan. Ang diwa ni Nanding ay hindi lang umiiral sa angkan nilang pinagmulan, kundi konektado ito sa mandirigmang anghel na pumuksa noon sa makasaysayang Bakunawa. Kahit huli na dumating ang mga mandirigmang engkanto, nasaksihan naman nila kung papaano kabagsik itong si Nanding sa pakikipaglaban sa kampo ng kadiliman. Kaya mas lalong lumaki ang respeto nila bilang tagapagtanggol ng banal na bundok. Pati ang mga babaeng albino ay manghang-mangha sa kanilang natunghayan. Hindi lang basta paghanga ang namumutawi sa kanila, bagkus higit pa sa pag-usbong ng isang humahalimuyak na bulaklak na nag-uunahang dapuan ng mga paru-paro. Mahusay, Nanding, labis mo akong pinahanga. Kamangha-mangha ang sukdulan mong lakas, nagapiin ang kalaban. Sa maikling panahon, nagawa mong paunlarin ang iyong sarili. Sa palagay ko, sapat na ang kapangyarihan mo na harapin ang Diablo. Wika ni Makiling at nagawang purihin ng binata.
Diyan ka nagkakamali, Makiling. Hindi pa sapat ang kakayahan ni Nanding na harapin ang Diablo. Malayo pa ang agwat ng kanilang kapangyarihan. Hindi lang basta mataas na uri ng demonyo ang umuubos noon sa lahi ng Babaylan. Narinig niyo naman siguro sa pinuno ng hukbo kung ano ang pangalan ng kanilang Panginoon. Si Azazel ay isa sa 7 prinsipe ng impyerno. Walang hangganang taglay niyang kapangyarihan. Bukod doon, nasa tabi niya ang 13 general na may iba't ibang katangian. Mahabang litanya ni Kislap na kanina pa nakamasid bago naganap ang madugong labanan. Nakalutang ito sa ere habang hawak ang baluktot na tungkod. Hindi ko inaasahan ng pagpaparito mo, Kislap. Malamang nasaksiyan mo ang naganap na labanan, kaya nasabi mo ang bagay na yan. Kung hindi pa talaga sapat ang taglay na lakas ni Nanding, anong dapat nating gawin? At paano natin mapupuksa ang Diablo? May naiisip ka pa bang ibang paraan upang mas lalo pang mapalakas si Nanding? Tugon naman ni Makiling sa kaibigang duwende. Hawak na ni Nanding ang maalamat na espada ng mandirigmang anghel. Nahubog na rin ang katawan niya sa matinding pagsasanay. Kaya kung pisikal lang na lakas ang pag-uusapan, taglay niya na ang katangiang ito. May paraan pa para lalo siyang maging malakas. Ang kailangan niya lang gawin ay makipagkita kay Amihan. Dapat maging isa sa kanilang diwa, ang Lakbay Diwa. Tanging si Amihan lamang ang nakakalam sa kinaroroonan ng labi ng Haring Balaw. At sino naman si Haring Balaw? Biglang sapat na tanong naman ni Nanding kay Kislap. Paliwanag ni Kislap, si Haring Balaw ang pinakaunang hari ng mga engkanto. Nananalaytay sa katawan nito ang dugo ng sinaunang diwata na nagmula sa mga ninuno ni Amihan. Kung ilalarawan si Haring Balaw, meron itong matipunong katawan, makukunat na balat, at walang kapantay na lakas, kasing bilis ng hangin kung kumilos. Higit sa lahat, kayang durugin nito ang maliit na bundok gamit lamang ang isang suntok. Hindi rin tumatalab sa kanyang katawan ang iba't ibang uri ng sandata, maging ang malakas na itim na salamangka. Ang dahilan kung bakit siya namatay, umibig daw ito sa babaeng mortal. Ayon sa batas ng mga diwata at maharlikang engkanto, oras na tanggihan umano ng babae ang pag-ibig ng isang haring engkanto, ay titigil sa pagtibok ang puso nito. Mamamatay ito ngunit hindi mabubulok ang katawan. Ito'y isang sumpa ng kasawian at pagdurusa. Sa matagal na panahon, habang nakabaon sa sagradong himlayan ang katawan ni Haring Balaw, ay unti-unting nabubuo sa maliit na piraso ang isang malakas na kapangyarihan. Magiging ganap itong hiyas na mamanahan sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung sino ang magtatanga nito, ay mamanahin ang lahat ng katangian na meron ng hari ng mga engkanto. Subalit, ang makuha ang hiyas nito ay hindi magiging madali. Dadaan muna sa isang malaking pagsubok. Kung maglalakbay ako ngayon sa daigdig ng minsan ko lang tinahak, sino ang magtatanggol dito sa banal na bundok? Nagkaroon na ng lamat ang harang. Anumang oras ay maaaring sumalakay ang malalakas na demonyo. Hindi mo na kailangan pang lumakbay, Nanding. Nandito ako upang tulungan ka. Iisa lang ang ating layunin, ang burahin sa mundo ang Diablo na tanging hangad ay sakupin ang mundo. Gamit ang aking salamangka, sabay tayong tutungo sa kabilang dimensyon. Kung ganon, oras na para kumilos. Tayo na, Kislap, magtungo na tayo kay Amihan. Bago lumikha ng lagusan ang matandang duwende, nakipagtulungan muna ito kay Makiling na isarado ang nasirang harang. Tumulong din ang mga albinong engkanto at nagkaisa sila na gamitin ng mahika na lalong patibayin ang kalasag sa tuktok ng banal na bundok. Nang manumbalik ang selyo, ay saka namang gumawa ng maliit na lagusan si Kislap na konektado sa mundong kinaroroonan ng maharlikang diwata. Labis ang pagkamangha ni Nanding sa panibagong paglalakbay patungo sa kabilang daigdig. Namangha siya dahil agad nilang narating ang dulo ng lagusan. Sa isang kisap mata, narating nila agad ang hardin. Sumilay sa paningin niya ang pamilyar na mga puno. Nandito na tayo, Nanding, sa hardin ni Amihan. Tura ni Kislap bago iginayak ang paningin sa paligid. Tila mabilis yata nating narating. Ang ibig sabihin lang nito ay dito ka rin nakatira, Kislap.
Kung ganito lang pala kadali maglakbay sa daigdig ng ito, tiyak nung una pa lang, alam mo na kung ano ang aking mga pagsubok. Ngayon, lubos ko lang nauunawaan ang lahat. Ang ginawa mo noon na kasunduan ay bahagi ng una kong pagsubok. Tama ba ako, Kislap? Tama ka, Nanding. Nung una pa lang, alam ko magtatagumpay ka na makuha ang gintong espada. Konektado ang mga mata ko sa daigdig na ito. Kaya nasaksihan ko kung papaano mo nalampasan ang bawat pagsubok. Matalino ka, Nanding. Ang pagiging mapagmasid mo ang dahilan kung bakit ka nagtagumpay. Sa katunayan, Nanding, labis na humanga sa iyo si Amihan. Ikaw ang kauna-unahang manlalakbay na pumasa sa maraming pagsubok. Kahit na isa kang birdugo, masasabi kong dalisay pa rin ang iyong puso. Hindi magawang sagutin ni Nanding ang itinura ni Kislap. Bigla kasing lumitaw sa harapan niya ang diwata. Kumikislap ang katawan nito at napapalibutan ng mga lumilipad na lambana. Nagkita tayong muli, makisig na binata. Tila nagustuhan ka yata ng gintong espada. Nararamdaman ko ang pagdalo ng enerhiya nito patungo sa iyong katawan. Nakakatuwa naman. Lubhang nagustuhan ka talaga ng banal na sandata, binata. Ano pala ang pakay mo rito? At kasamang pa talaga ang tapat kong tagapaglingkod. Patawad, mahal kong amo. Parusahan niyo po ako sa ginawa kong kalabisan. Ang dahilan kung bakit sinama ko rito ang binatang ito para sa isang mahalagang bagay. Nanganganib ngayon ang mundo ng mga mortal. Patuloy na lumalakas ang hukbo ng kadiliman. Kailangan ni Nanding ang tulong mo. Tila hindi mo yata lubos na uunawaan ang batas ng mga diwata. Ang pag-iral ng ating alituntunin ay huwag makialam sa mundo ng mga tao. Ang lumabag sa batas ay may kaukulang parusa. Alam mo yan, Kislap. Ikaw ang aking tagapaglingkod. Ikaw ang nagsisilbi kong mata sa tarangkahan ng ating mundo. Tagapagmasid at tagapagbalita. Mahal na diwata, kung inyong pahihintulutan, maaari ba akong magsalita? Sige, magsalita ka. Oras na hindi ko magustuhan ang iyong mga sasabihin, itatapong kita sa karimlan. Tatapatin na kita, Amihan. Naparito ako upang humingi ng gabay mo. Hiling ko sana ay iyong pagbigyan. Ang hangad ko lang ay magkaisa tayo ng lakbay diwa. Hindi mo kailangan pa magtungo sa aming mundo para puksain ang mga demonyo. Ang hiling ko lang ay pagkaloob mo sa akin ang banal na hiyas ni Haring Balaw. Sa kapangyarihan at taglay ng hiyas, siguradong tataas ang antas ng aking lakas. May pag-asa na akong burahin sa mundo ang dyablo. Saglit munang napatingin si Amihan kay Kislap bago tumugon sa tinura ng binata. Batid ng diwata ang tagapaglingkod ang nagbahagi tungkol sa banal na hiyas kung bakit ito nalaman ni Nanding. Ilang minuto muna ang naging tahimik itong si Amihan. Maigi nitong pinagmamasdan ang binata. Nanding, akin na ang kaliwa mong kamay. Susuriin ko ang pagdaloy ng dugo sa iyong mga ugat. Wika ni Amihan. Nang mahawakan ng diwata ang palad ni Nanding, ay bahagya nitong ipinikit ang mga mata at dinama ang pagsirkulasyon ng dugo. Pagkatapos ay sunod naman na idinampi ang kamay nito sa dibdib ng bandang puso ng binata. Naguguluhan naman si Nanding kung para saan ang ginagawa ng diwata. Sa halip na magtanong, tahimik lamang niyang tinititigan ang mukha ng kaharap. Napakaliwanag ng kalooban mo, Nanding. Ang iyong dugo ay busilak at kasimputi ng mga ulap. Marahil tugma ang ating lakbay diwa, ngunit mahina ang iyong espiritual na taglay. Mas nangingibabaw sa katauhan mo ang pisikal na lakas. Ngayon tatanungin kita, Nanding, nakahanda ka bang isakripisyo ang iyong sarili? Hindi ka ba takot mamatay? Kaya mo bang sumugal kapalit ang buhay mo? Ngayon sagutin mo ang tanong ko. Ang magiging sagot mo ang maghahatid sa iyong kapalaran. Oo, Amihan. Matagal ko nang binubuwis ang aking buhay, maprotektahan lang ang sangkatauhan. Masaya ako mamatay na may dangal. Isinilang akong birdugo. Marami ang nasawi sa aking mga kamay. At kung mamamatay man ako, malugod ko yung tatanggapin, bitbit ang aking karangalan. Ang mga inosenteng tao ay karugtong ng aking buhay. Sapat na ba para sa iyo ang sagot ko, Amihan? Oo, sapat na yon, Nanding. Hanga ako sa iyong determinasyon. Matapang ka at walang kinatatakutan. Sige, pumapayag ako. Simula sa araw na ito, magkarugtong na ang ating lakbay diwa.
Nasa katawan mo na ngayon ang maliit na bahagi ng aking espiritual na lakas. Naisalin ko na ito buhat ng hawakan ko ay iyong kamay. At mapalad ka, Nanding, sapagkat walang bahid na kasamaan ang iyong kaluluwa. Pero sa pagkakataong ito, oras na ipagkaloob ko sa iyo ang hiyas ng namayapang hari ng engkanto, idadalhin ka nito sa bingit ng kamatayan. Sana makayanan mo ang sakit na dulot nito oras na pumasok ito sa iyong katauhan. Sumunod ka na. Dadalhin kita sa sagradong himlayan. Naglakad sila patungo sa balon. Sa isang pilantik lang ng mga daliri ni Amihan ay natuyo ang tubig ng balon. Lumitaw ang malalim na hagdan at sa pinakailalim nito nakahimlay ang katawan ni Haring Balaw. Nakalutang ng pahiga ang katawan ni Haring Balaw. Maraming alitap-tap na nakabantay sa paligid na tila ba binabantayan ng hari para bang ito'y natutulog lang. Malaki itong nilalang, mahaba ang kamay at paa, kulay abo ang balat at mahaba ang gintong buhok. Mahaba rin ang sungay at buntot nito. Ang wangis nito ang siyang nagpatunay na ito nga ang mahusay na mandirigma. Ngunit nasawi lang ito dahil sa pag-ibig. Dito sa kaliwa ka, Nanding. Saka ihanda mo ang iyong sarili dahil mararanasan mo ngayon ang matinding sakit na higit pa sa kamatayan. Dapat mo ito malampasan kung nais mo talagang maging malakas. Kayanin mo ito hanggang sa huli ng iyong hininga. Tumungulang si Nanding bago bumuga ng malakas na hangin. Sinimulan muna ni Amihan ang pagwawalang bisa ng selyo. Pagkatapos ay lumapit sila sa nakalutang na katawan ng hari. Nang magkalapit ay nagsimula na itong umusal ng kakaibang lingwahe na tanging mga diwata lang ang nakakaalam. Makalipas ang ilang minuto kung saan tapos na ang orasyon, nagbago ang ihip ng hangin. Napakainit nito na tila nakakapaso sa balat. Gayunpaman, hindi ito ininda ni Nanding. Wala lang sa kanya ang nararamdamang init. Nagulangtan siya nang ipasok ng diwata ang kamay nito sa dibdib ng hari. Bumaon ito sa loob ng kalamnan na tila ba parang dudukutin ang puso. Ilang saglit pa'y dahan-dahang umangat ang kamay ng diwata na may kasamang tanglaw. Nang mailabas ni Amihan ang kanyang mga kamay ay sumiklab ang kakaibang pwersa. Hindi matatawarang lakas na nagpayanig sa kamalayan ni Nanding. Kinilabutan siya sa pwersa ng bagay na hawak ng diwata. Isang kulay asul na pabilog ang hugis. Maliit man daw ito, ngunit mahigante ang taglay na kapangyarihan. Humarap si Amihan sa binata at walang pasabing ibinaon sa katawan ni Nanding ang hiyas. Nadama niya na tila parang nahahawakan ng diwata ang kanyang puso. Sobrang sakit nito sa pakiramdam na parang sumasailalim siya sa operasyon na walang tinurok na pampamanhid. Matapos maitanim sa loob ng puso ni Nanding ang banal na hiyas, ay walang tigil siya sa kakasigaw. Parang tinutusok ng maraming karayom ang mga laman loob niya. Nahihirapan siyang humiga. Batid niyang mauubusan na siya ng hangin. Pakiramdam pa ni Nanding, tila parang sasabog ang kanyang ulo. Kumibot ang bawat ugat na animoy, may nakabarang matigas na bagay. Sa punto na tumutulak sa kanyang presensya, tumilapon siya ng malakas sa may pader. Halos madurog na ang kanyang mga buto. Paulit-ulit siyang tumilapon. Pakuwari niya ay meron siyang kalaban na hindi nakikita. Patuloy lang siya sa kakasigaw. Ang buong paligid ay binalot ng tensyon. Tahimik lang na nakamasid si Amihan. Seryosong pinagmamasdan ang nagsusumigaw na binata habang iniinda ang matinding sakit. Ang buhay naman ni Nanding ay nasa sarili niyang mga kamay. Kung hindi niya malalampasan ang sakit, ay maaari siyang bawian ng buhay. Kaya mo yan, Nanding. Lumabang ka. Kailangan mo pakatatag. Alam ko malalampasan mo to. Wika ni Amihan sa kanyang sarili. Kahit papaano, may pakialam siya sa buhay ng binata. May tiwala ako sa iyo, Nanding. Tiisin mo lang ang sakit. Huwag kang bibigay.
Konting oras na lang mapapasayo na ang espiritu ng banal na hiyas. Makakamtan mo na ang sukdulang kapangyarihan. Tandaan mo, Nanding, bahagi na rin ng katawan mo ang lakbay diwa ni Amihan. Saad naman ni Kislap na puno ng hilakbot. Samantala sa tuktok ng banal na bundok ay abalang gumagawa ng maraming palaso si Makiling bilang paghahanda sa muling pagsalakay ng mga demonyo. Habang si Dalia naman ay gumagawa ng pambihirang lason na inilalagay niya sa mga panudla. Naghahanda na rin ang mga mandirigmang albino sa paparating na sigalot. Binalaan kasi sila ni Kislap na maghanda at protektahan ang lagusan dahil hindi biro ang lakas ng mga kalaban. Isang makapangyarihang diablo si Azazel, kahit ang daigdig nila ay kayang sakupin at gawin silang alipin. At dito po muna matatapos ang ating pangatlong bahagi ng kwentong to. Abangan niyo po bukas ang susunod. Maraming salamat. Hanggang sa muli.